Isang maling hakbang lang ng Amerika at ang kanilang sariling kakampi na ang magbubukas ng pinto para sa kanilang pinakamalaking karibal. Mga kababayan, sandali lang. Alam ba ninyo kung ano ang nangyayari sa ating paligid? Habang tayo ay abala sa araw-araw na buhay, may malaking pagkakamali ang Estados Unidos na maaaring magbago ng balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Ang USMCA, ang kasunduang pangkalakalan na nagbubuklod sa Amerika, Mexico at Canada ay gumuguho na. At sino ang naghihintay sa gilid, nakangiti, handa nang pumasok? Ang China. Isipin ninyo ito, Mexico, ang bansa na nasa tabi lang ng Amerika, ang kanilang pinakamalapit na kakampi sa ekonomiya ay unti-unting lumiliko. Hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa desperasyon. Pinagsarhan sila ng Amerika ng pinto sa mahahalagang sektor. Pinilit sila sumunod sa mga patakaran na walang kapantay na pakinabang. Kaya ano ang ginawa ni Mexico? Humanap ng bagong kasosyo. At ang Tsinang may malaking bulsa at mas malaking ambisyon ay nakahanda ng magbigay ng tulong. Ang tanong ngayon, paano ito makakaapekto sa atin? Sa Pilipinas, sa ASEAN, sa balanse ng Indo-Pacific? Kapag ang China ay may hawak na sa ekonomiya ng Mexico, mayroon na silang lagusan papunta sa puso mismo ng Amerika. At tayong mga nakatingin lang, dapat na maunawaan, ang geopolitika ay hindi laro. Ito ay survival, kaya makinig kayo ng mabuti. Ang kwentong ito ay nagsimula noong 2020, noong pinalitan ng Estados Unidos ang lumang NAFTA ng bagong kasunduan na tinawag nilang USMCA. Ang sabi nila noon, mas patas na ito, mas makakatulong sa lahat ng panig. Pero alam ninyo ba kung ano talaga ang nangyari? Ginawa lang nilang mas mahigpit ang kontrola nila sa Mexico at Canada. Pinilit nila ang Mexico na sumunod sa mga regulasyon sa paggawa, sa kapaligiran, sa mga produktong gawa sa loob lang ng North America. Sa ibabaw, mukhang maganda pakinggan. Pero sa totoo lang, pinarami lang nila ang hadlang para sa Mexico na lumaki ng malaya ang kanilang ekonomiya. Parang sinabing, pwede ka lang lumaki kung kami ang mag-aatas kung paano. Ganun kasimple iyon. Tingnan ninyo ang sitwasyon mula sa perspektibo ng Mexico. Sila ay bansang may mahigit 130 milyong tao, may malakas na workforce, may likas na yaman, at nasa estratehikong posisyon sa pagitan ng Hilagang Amerika at Latin America. Pero kahit ganoon, parang nakagapos sila sa Amerika. Halos 80% ng kanilang exports ay pumupunta sa Estados Unidos. Isipin ninyo iyan, 80%. Ibig sabihin, kapag may lagnat ang ekonomiya ng Amerika, sinasaklawan din ang Mexico. Kapag nagdesisyon ang Amerika na itaas ang taripa, ang Mexico ang pinakaunang tatamaan. Kapag gusto ng Amerika ng mas murang labor, hihilahin nila ang Mexico pababa. Walang pagpipilian ang Mexico kundi sumunod. Iyan ang realidad ng asymmetric na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa na hindi pantay ang kapangyarihan. Pero nag-iba na ang mundo, mga kababayan. Hindi na tulad noon na ang Amerika lang ang may kapangyarihang mag-alok ng oportunidad. Pumasok na ang China sa larangan. At ang China, alam nila kung paano maglaro ng mahaba. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila gumagamit ng puwersa o ng banta kaagad. Gumagamit sila ng ekonomiya, ng infrastructure, ng investment. Mayroon silang programa na tinatawag nilang Belt and Road Initiative na nakakalat na sa buong mundo. Africa, Asia, Europa, Latin America, lahat ay may hawak na sila. At ngayon, nakatuon na ang kanilang tingin sa Mexico. Bakit? Dahil alam nila na kapag nakuha nila ang Mexico, hindi lang sila nakakuha ng market. Nakuha nila ang direct access sa Amerika mismo. Tingnan ninyo kung paano gumagalaw ang China. Hindi sila dumating sa Mexico na parang boss na naguutos. Hindi sila nagsabi ng, kailangan ninyong sumunod sa amin. Sa halip, nag-alok sila ng mga proyekto. Infrastructure projects, daan,
tulay, ports, railways. Nag-alok sila ng investment sa manufacturing, lalo na sa automotive sector at electronics. Nag-alok sila ng mas mababang interest rates sa mga loans kumpara sa World Bank o sa International Monetary Fund. At ang pinakaimportante, hindi nila dinidikta kung paano dapat patakbuhin ng Mexico ang kanilang bansa. Walang preaching tungkol sa demokrasya, sa human rights, sa labor standards. Simpleng transaksyon lang. Tayo ay mag-invest, kayo ay tatanggap, pareho tayong kikita. Ganon kasimple ang formula ng China. At alam ninyo ba, epektibo yan. Noong nakaraang 3 taon, tumaas ng higit 30% ang trade volume sa pagitan ng Mexico at China. 30%, mga kababayan, iyan ay hindi biro. At hindi lang iyan sa import ng murang produkto mula sa China. Iyan ay pati na rin sa direktang investment ng Chinese companies sa Mexico mismo. Mayroon ng mga Chinese factories sa Mexico na gumagawa ng automotive parts, electronics, at iba pang manufactured goods. At alam ninyo kung saan napupunta ang mga produktong iyon? Sa Estados Unidos. Kaya nga interesante ito. Ang China, dahil hindi nila kayang direktang ipasok ang lahat ng kanilang produkto sa Amerika nang walang mataas na taripa, ginagamit nila ang Mexico bilang backdoor. Gawa sa Mexico ang label, pero Chinese technology, Chinese capital, Chinese control ang nasa likod. Ito ang tinatawag nilang nearshoring strategy. At gumagana ito ng husto. Ngayon, ano ang reaksyon ng Amerika sa lahat ng ito? Una, hindi nila ito agad napansin. Masyadong abala ang Washington sa Middle East, sa Ukraine, sa domestic politics nila. Pero nang magsimula ng lumalaki ang presensya ng China sa Mexico, nagising sila. At ano ang ginawa nila? Ginawa nila ang laging ginagawa ng Amerika kapag natatakot sila, nagbanta. Sinabi nila sa Mexico, kung magpapatuloy kayo sa pakikipagtulungan sa China, baka hindi na namin kayo bigyan ng preferential treatment sa trade. Baka taasan namin ang taripa sa inyong produkto. Baka hindi namin kayo suportahan sa security issues. Klasikong bullying tactics. Pero ang problema, hindi na uubra ang ganitong diskarte ngayon. Bakit? Dahil may alternatibo na ang Mexico. Meron ng ibang bansa na handang tumulong sa kanila ng walang kapalit na pagmamataas. At dito papasok ang mas malalim na issue, mga kababayan. Ang pagguho ng USMCA ay hindi lang tungkol sa trade agreement. Hindi lang iyan tungkol sa taripa at sa exports. Ito ay simbolo ng mas malaking pagbabago sa global order. Ito ay ebidensya na ang unipolar world, yung mundo kung saan ang Amerika lang ang supreme power, ay tapos na. Ngayon, tayo ay nasa multipolar world. Maraming power centers, Amerika, China, Russia, European Union at pati na rin ang mga regional powers tulad ng India, Brazil at kahit ang ASEAN ay may kanya-kanyang impluensya. At sa multipolar world na ito, ang mga bansang tulad ng Mexico ay mayroon ng pagpipilian. Hindi na sila kailangang sumunod lang sa isang master. Pwede na nilang i-balance ang kanilang alliances depende sa kanilang national interest. Pero tandaan ninyo ito, ang pagpili ay may kasamang responsibilidad. Kapag pumili ang Mexico na makipagtulungan sa China, may kaakibat na iyan na risk. Ang China, kahit na sila ay nag-aalok ng magagandang deal, ay hindi charity. Mayroon silang strategic objectives. Gusto nilang kontrolin ang supply chains. Gusto nilang magkaroon ng geopolitical leverage. Tingnan ninyo kung ano ang nangyari sa Sri Lanka. Nag-loan sila ng malaking pera para sa Hambantota Port. Tapos nang hindi na makabayad ang Sri Lanka, kinuha ng China ang port sa loob ng 79 na taon. Ganoon din sa ilang bansa sa Africa at sa Pacific. Debt trap diplomacy, iyan ang tawag doon. Kaya ang Mexico, kahit anong sabihin nila na sila ay independent, dapat mag-ingat. Dahil kapag masyadong malalim ang utang mo, hindi ka na malaya. Ngayon,
Ano ang ibig sabihin nito para sa atin dito sa Pilipinas? Marami, mga kababayan. Una, ang nangyayari sa Mexico ay reflection ng nangyayari sa buong mundo. Ang competition sa pagitan ng Amerika at China ay hindi limitado sa South China Sea lang. Ito ay global. Bawat bansa, bawat rehiyon ay battlefield ng influence. At tayo dito sa Pilipinas, nasa gitna tayo. Geographically, strategically, economically, nasa middle tayo ng competition na ito. Kaya ang desisyon na ginagawa ng Mexico ngayon, pareho rin ang desisyon na kailangan nating gawin. Kakampi ba natin ang Amerika? O makikipagtulungan din tayo ng mas malalim sa China? O kaya naman, pipiliin nating mag-balance, kumuha ng benefits sa dalawang panig habang iniiwasan ang mga risks. Tingnan ninyo ang ating sariling sitwasyon. Tayo ay may Mutual Defense Treaty sa Amerika. Mayroon tayong Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ang Amerika ay isa sa ating pinakamalaking trading partners at source ng foreign investment. Pero sa kabilang banda, ang China ay ating number one trading partner din. Milyon-milyong Pilipino ang may Chinese ancestry. Maraming negosyong Pilipino ang umaasa sa supply chains na konektado sa China. Kaya tayo ay nasa posisyon na parang Mexico din. May malakas na koneksyon sa Amerika pero may growing relationship din sa China. At ang tanong ay, hanggang kailan natin kayang i-maintain ang balanse na ito? Hanggang kailan tayo makakaiwas sa pressure na pumili ng isang side? Ang katotohanan, mga kababayan, ay ito. Ang mundo ay hindi na simple. Wala nang clear-cut na good versus evil, us versus them. Ang bawat bansa ay may sariling interest, at ang interest na iyan ay nag-iiba depende sa sitwasyon. Ang Mexico dati ay solid ally ng Amerika, pero ngayon ay tumatanggap na ng investment mula sa China dahil iyon ang practical para sa kanilang ekonomiya. Ang Pilipinas dati ay colony ng Amerika, ngayon ay nakikipag-usap din sa China para sa trade, para sa tourism, para sa infrastructure. Wala nang permanenteng kaibigan o kaaway sa geopolitics. Mayroon lang permanent interests, at ang interest ng bawat bansa ay survival at prosperity. Kaya ano ang aral dito? Ang aral ay simple pero malalim. Bilang bansa, bilang mamamayan, kailangan nating maging strategic thinkers. Hindi pwedeng puro emosyon lang, hindi pwedeng dahil lang ayaw natin sa komunismo, tatakbo tayo sa Amerika. Hindi rin pwedeng dahil lang may ayuda ang China, kakalimutan natin ang ating sovereignty. Kailangan nating tingnan ang big picture. Ano ang best para sa ating national interest? Ano ang makakatulong sa ating ekonomiya, sa ating seguridad, sa ating kinabukasan? At kapag nakita na natin ang sagot, doon tayo dapat kumilos. Hindi dahil sinabi ng Amerika, hindi dahil nag-alok ang China, kundi dahil iyon ang tama para sa atin. Ang nangyayari sa Mexico ngayon ay babala para sa lahat ng middle powers sa mundo. Kapag nagsimula ng magkagulo ang global order, kapag nagsimula ng mag-collapse ang mga trade agreements, kapag nagsimula ng mawala ang tiwala sa mga dating alliances, ang bawat bansa ay mapipilitan na mag-isip para sa sarili nila. At iyon ay hindi masama. Iyon ay natural. Iyon ay survival instinct. Pero ang mahalaga, dapat tayong handa. Dapat tayong may plano. Dapat tayong may strategic autonomy. Kakayahang kumilos based sa ating sariling assessment, hindi lang dahil sinabi ng iba. Kaya sa mga nakikinig sa akin ngayon, tandaan ninyo ito. Ang mundo ay nagbabago. Ang balance of power ay nag-iiba. Ang mga kasunduang akala natin ay permanente ay pwedeng mawala sa isang iglap. Ang mga aliado na akala natin ay forever ay pwedeng lumayo kapag wala ng kapakanan. At sa gitna ng lahat ng ito, tayo, ang Pilipinas, ang mga Pilipino, kailangan nating mag-navigate ng matalino. Hindi tayo superpower, hindi tayo gaanong malaki, pero mayroon tayong strategic value, mayroon tayong resources, mayroon tayong location, at mayroon tayong dignidad.
Kaya gamitin natin ang lahat ng iyan ng maayos. Huwag tayong magpadala sa takot. Huwag din tayong magpadala sa takaw. Mag-isip tayo ng malinaw, kumilos tayo ng may prinsipyo, at huwag nating kakalimutan na ang tunay na kapangyarihan ay nasa unity ng ating mga mamamayan. Iyan ang tunay na leksyon mula sa Mexico. Hindi lang tungkol sa trade, tungkol ito sa dignidad, sa autonomy, at sa kakayahang tumayo sa sariling paa kahit anong mangyari sa mundo. At iyan din ang dapat nating gawin.